inyo ang kapayapaan ng Panginoon. Sumainyo ang kanyang kapahingahan. May you be rested right now habang magkakasama tayo. Maraming mga kapahamakan at problema sa buhay ang maiiwasan sana kung marunong lang tayong magmasid, kung marunong lang tayong makinig sa mga mensahe sa ating kapaligiran. Marami sana nga kung tutuusin mga blessings na natanggap na. Kaso naging bato pa dahil hindi natin nakita yung mga signs, yung mga signals na ipinapahayag naman, obvious naman sa paligid. Minsan, hindi na sana tayo nalagay sa alanganin kung nakita lang natin yung mga senyales, yung mga babala sa ating kapaligiran. And these signals, these warning signs are usually around us. It is usually known to us. Kaso nga lang, di natin nakikita, hindi malinaw sa atin. Kagaya ng kinalagyan ni Balaam, isang propeta noong panahon ng ancient Israel. Numbers 22, verse 4 to 6. Ganito tumakbo yung kwento niya. King Balak sent a message to Balaam, isang propeta. He is the son of Beor who lived among his relatives in the town of Pethor near the Euphrates River. It said, sabi ng message ni Balak kay Balaam, I need your help. A large group of people has come here from Egypt and settled near my territory. So teritoryo na talaga nila yon. Nandun na sila bago pa dumating itong mga Israelite people who came out from Egypt. Verse 6, they are too powerful for us to defeat. So, will you come and place a curse on them? Pwede bang dalawin mo nga kami dito tapos pakisumpa? Medyo marami-rami kasi, ang hirap talunin. Maybe then we can run them off. I know that anyone you bless will be successful, but anyone you curse will fail. So kilala itong si Balaam bilang propeta at sabi pa nga nung hari, isang hari na yun nagsasabi na kilala ka sa lugar na ito at alam namin na yung pinagpapala mo, napagpapala nga. Pero yung mga isinusumpa mo, nasusumpa nga. Kaya siya ipinapatawag para maging equalizer dito sa isang occupying group of people sa kanilang teritoryo. Further, in verse 15 to 31, so Balak sent a large group or a larger group of more highly respected princes to Balaam. Nagpadala na siya ng mga prinsipe para kumbinsihin itong si Balaam. Kasi umaayaw itong si Balaam nung umpisa. When they came to Balaam, they said to him, itong mga prinsipe, itong mga dignitaries na, mga high-ranking dignitaries, ang sabi nila, this is what Balak, the king, son of Zippor, says. Don't let anything keep you from coming to me. I will make sure you are richly rewarded, and I will do whatever you ask. Please, come and curse these people for me. So, ano bang pinag-uusapan natin? What does it take for you to go and proceed to what we are asking you? Ano ba talagang kailangan? Pera ba? Riches ba? Huwag na natin pag-usapan yan. Sige na, paki-curse lang ito at medyo nahihirapan talaga kami. Verse 18, but Balaam answered Balak's servants, even if this king gave me his palace filled with silver and gold, I could not disobey the command of Yahweh, my Elohim, no matter whether the request was important or not. So, sorry. Kaso, pera kung pera ang usapan, riches and gold and silver yung pag-uusapan. Kaso, mahirap kasing suwayin itong si Yahweh na aking Elohim. Now, why don't you stay here tonight as the others did? Kasi meron ng mga naunang nagpunta eh. And I'll find out what else Yahweh may have to tell me. Pero sige, mag-overnight na muna kayo dito. Tapos chichiking ko baka magbago ang ihip ng hangin. That night, Elohim came to Balaam and said, if these men have come to summon you, go with them. But do only what I tell you. Common sense and practical goodness tell us that speaking ill and saying cruel things against people
will eventually lead to disaster. Obvious naman, hindi na kailangan ng maraming rituales, hindi na kailangan mag-strategic planning. Obvious naman na yung mga masamang declaration laban sa ibang tao, masama yan. At ikapapahamak mo yan. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Whether hari ang nagpatawag, whether may pera na involved or kapangyarihan, practical goodness and common sense would say na hindi na dapat pinag-uusapan yan. Hindi na dapat pinag-iisipan yan. Sabi nga, basic. Basic yan, hindi na dapat pinag-iisipan. And yet, ang haba ng verse na binasa natin, ang sinasabi, pinag-iisipan pa rin nila. Pinagdedebatihan pa rin nila. And as I have said, marami sanang mga naiiwasan na gulo, marami sanang mga naiiwasan na pinagsisisihan sa dulo kung marunong lang tayong tumingin sa mga signs. Hindi na kailangan bumuka ng lupa. Hindi na kailangan maging dugo ng araw o umulan ng apoy. Hindi na tayo kailangan manghingi ng mga kung ano-anong miraculous sign. But common sense and practical goodness will tell us na, wag yan. Hindi dapat yan. Tutunghayan pa natin itong kwento na ito. At sana kapulutan pa natin ang aral. Let's share a reflective moment together, mga kaibigan, mga kapatid. In this message that we give a title, Balaam's Insensitivity. Ang pagiging insensitive ni Balaam. So, merong king, si Balak, pinapatawag niya si Balaam, isang propeta, who is powerful. Numbers 22, verse 21 to 23. When Balaam got up in the morning, kasi remember, pinag-overnight niya yung delegation na nagpapatawag sa kanya, he saddled his donkey and left with the Moabite princess. So eventually, sumama rin siya. Elohim became angry that he was going. So the messenger of Yahweh stood in the road to stop him. Ayaw ng Diyos na si Yahweh na magbigay ng sumpa itong si Balaam. Hindi na kailangan pag-isipan nga, sinasabi natin. Bakit ayaw? Obvious ba? Gagawa ka ng masama sa kapwa mo. Diba? Kailangan pa bang pag-isipan yon? For very obvious reasons, Balaam should not entertain the offer. Na umabot pa na kailangan pang may messenger from Yahweh na tumayo sa gitna ng daan at harangin sila. So, kailangan pa ba talagang pag-isipan yan? Ano sabi? Kailangan pa bang i-memorize yan? So, hindi na dapat siyang pinag-iisipan. It is not right to use power. It is not right to use position and capabilities to oppress people. Hindi natin dapat ginagamit ang ating kapangyarihan, ang ating mga posisyon. Kung meron kang kakayanan, hindi yun dapat ginagamit para apihin ang kapwa. There is nothing to gain in oppressing people. Ano naman talaga ang mapapala nyo kung mang-api kayo ng kawawa? Zechariah chapter 7 verse 10, do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. Kailangan pa ba talagang i-explain yon kung bakit? Huwag kang mang-aapi ng mga maralita, ng mga kawawa, ng mga orphan, mga widows lalo kasi sa konteksto ng panahon nila, yung mga walang kapangyarihan. Remember, power and position is not forever. So, for Balaam's case, maaring makapangyarihan siya noon, pero malay nyo, next week hindi na. And actually, mas aralin natin ngayon yun. Para sa atin yung reflection na yun. Kayo, baka may kapangyarihan kayo. Kayo, baka may posisyon kayo. Baka may kakayanan kayo. Huwag abusuhin. Kasi yung mga bagay na yan sa buhay, hindi yan forever. Pwedeng sikat ka ngayon, pero malay mo, next year hindi ka na sikat. Pwedeng may kapangyarihan ka ngayon, pero 5 years from now, may kapangyarihan ka pa kaya. Kapag dumating ang panahon na mahina, pag mahina na, pag wala ng kapangyarihan, paano ngayon yan? Anong mangyayari? Lalo na isipin mo, meron ka mga inaping tao. Kaya maraming mga may posisyon, merong kapangyarihan, nung bumaba na sa pwesto, katakot-nakot na demanda yung humahabol sa kanila. Gusto nyo ba yung mga ganon? Kaya kailangan pinag-iisipan natin yun.
gamitin ng tama kung anumang kapangyarihan at kakayanan yung inilalagay sa atin. Kaya yung mga bagay na yan, di na dapat pinag-uusapan, di na dapat pinag-iisipan. Obvious ba na hindi ka dapat sumama dyan? Hosea chapter 8 verse 7, they sow the wind and reap the whirlwind. Ang nagtatanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Sabi nga, Balaam should not even consider the offer because it is not right to curse. It is not right to wish evil upon people. Diba? Obvious ba na hindi ka dapat nagnanais ng masama laban sa kapwa? Much more yung mag-declare ka ng masama laban sa kapwa. Nalalagay tayo, ang mga tao nalalagay usually sa mga sitwasyon, sa mga pagkakataon na parang ginagalit ka at parang nalalagay ka sa isang posisyon na kailangan mo, parang tila, kailangan mong isumpa, murahin ang mga tao sa paligid mo. Kailangan maingat tayo, observant tayo sa mga ganong sitwasyon. At hindi lang sitwasyon na naglalagay sa atin sa ganon. Minsan may mga tao na inilalagay tayo sa isang sitwasyon na kung saan magagalit tayo sa kapwa. It will place us in a situation to curse other people. Hindi tayo dapat magpadamay sa mga masasamang balak ng ibang tao para ikagalit natin sa ating kapwa. Hindi dapat tayo magsalita ng masama laban sa mga tao, lalo tigit kung ang dahilan pala nun sumbong lang o kaya chismis. Di ba may mga taong ganon na susumbong, meron akong gustong i-open sa'yo, Nax. Meron akong gustong ikwento sa'yo. Yung pala magsusumbong. O kaya, the usual, di ba? Nabalitaan mo na ba? Di ba? Yung mga ganyang opening. Di ba? Kung di sumbong, kundi sumbong, chismis naman. And it places us in a position na wala ka namang kinalaman doon sa issue na yon. Nagagalit ka tuloy. Nadadamay ka doon sa mga galit, sa mga issue na wala ka namang kinalaman. Mga awayan, mga alitan na hindi ka naman involved. Lalo na pagka, yun nga, person of authority ka. Person with a position ka, may lalapit. Ano po ang comment nyo kay ganito? Diba? Bakit ka naman kailangan magkaroon ng comment? Ano po ang masasabi nyo sa issue? Ano ang stand nyo sa issue na ganito, na ganyan? Ano po ang masasabi nyo tungkol kay ganyan, kay ganito? Ang matinong tao, ang sagot doon, wala. Walang comment. No? Walang stand. No? Wala. Kasi ang matinong tao, hindi nakikihalubilo sa mga ganyan na wala ka namang kinalaman dyan eh. Bakit ka magpapadamay? Kagaya nga, itong si Balaam, ano naman ang pakialam niya dun sa nangyayari between these Moabite people at saka itong invading Israelite people. Pero hinahatak siya dun sa issue. Mga kasama, mag-ingat kayo sa mga ganyan. Minsan, yung tao hindi na kailangan lumapit sa inyo. Kusa nyo silang nakikita sa social media. Kakascroll nyo, meron kayong mga issue na napapanood. Tapos ayan na, magko-comment ka na. Click comment. Hindi, bago mag-comment, like muna, makikilike ka. Siyempre, nilike mo. Nabasa ngayon ng algorithm ng Facebook. I-feed niya sa'yo lalo. Nag-like ka dyan. After a couple of likes, magko-comment ka na. Maya-maya, may kaaway ka na. Diba? Meron ka ng kakontra dun sa pananaw na yun. Kasi ito ang stand mo, ito ang stand niya. Nadadamay ka. Ang wise people knows how to maintain their silence. Pag di mo issue, pag di mo alitan, wag kang makigulo dyan. Kawikaan 17:27 hanggang 28. Ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat magsalita at hindi padalos-dalos. Gusto nyong i-expand yung explanation or yung application? Ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat mag-post, mag-like at mag-comment sa Facebook at hindi padalos-dalos. Verse 28, kahit ang mangmang ay parang marunong at nakakaunawa kapag tahimik. Diba? Tamo yung mga taong mangmang, yung mga taong walang alam, pero pagka hindi bumubuka yung bibig, siguro nag-iisip siya. Diba? Kaya kung gusto nyo mapagkamalang matalino, itikom ang bibig. Maraming mga tao ganun, mukhang matalino until bumuka yung bibig. Ay, diba? Hindi pala matalino.
Until nung nag-like, nung nag-comment, di ba, nag-share ng kung ano-ano, hindi pala matalino. Mas mabuti pang itikom yung bibig. Sabi nga, speech is power, yes, but silence is wisdom. Speech is power. Merong kapangyarihan na binibigay ang pagsasalita natin. But you know what's wise? Maintain your silence. So, kailangan maingat tayo sa mga ganyan. We have to look at the signs, mga obvious signs na nasa paligid. And speaking of init ng ulo, kahit paggalit ka, involved ka talaga doon sa issue, mas lalo mong ang pag-ingatan na huwag makapagsalita ng masasakit. Kasi galit nga ibig sabihin wala kang kontrol sa utak mo. Mas lalong dapat kang magtimpi. Otherwise, maya-maya pinagsisisihan mo na yan. And some people, thinking about it, some people even say hurtful words. Some people curse other people for fun. Yung nakagawian na lang kasi. Yung mura ng mura. Diba? Pag mura ka ng mura, mabait naman talaga yan, palamura lang talaga. Oo, nandun na tayo, siguro nakagawian. Kaya nga siya mahirap makagawian kasi pag naging habit mo siya, yun na rin yung magiging paraan na kung saan mas nauunawaan mo yung mga communication. Isipin mo kung puro mura ang ginagamit mong form of communication, ang naiintindihan mo na rin na communication, mura. Kaya di ba may mga tao hanggat di mo murahin, hindi nila naiintindihan yung gusto mong sabihin. Diba? Yung sinabi, huwag ka mag-park dyan. Hindi nila naiintindihan yon, lalo sila magpa-park. Until murahin mo, hinaan niyo yung video, okay please. Hindi nila nagigets yon, lalo nilang itotodo. Until murahin mo, tsaka pa lang nila magigets. Nakakaawa naman yung mga taong ganun. So you see, our reflection suggests na basahin yung mga signs sa paligid. Maging sensitive. Sabi nga ni Piloso Potasio sa Noli Me Tangere, masakit na kausapin sila sa paraang mangmang, subalit yun lang ang paraan na kanilang naiintindihan. Masakit na magmura, ayaw mo rin naman magmura eh. Pero kasi hindi talaga nila naiintindihan hanggat di mo sila murahin. The point of our discussion dito sa bahaging ito, nagalit ni Balaam si Yahweh kasi nga insensitive siya sa mga pahayag na nasa paligid na niya. Kailangan pa ba niya talagang may tumayo na messenger ni Yahweh sa gitna ng daan para ma-realize niya na huwag kang mag-curse ng ibang tao? Kayo, ano pang mga senyalis ang gusto niyong lumabas pa talaga sa harap ninyo bago niyo huwag gawin ang isang masamang bagay? Gusto niyo ba talaga meron pang umaapoy na puno sa harapan ninyo bago kayo tumigil? Gusto niyo ba talaga bumuka pa yung lupa bago kayo makarealize ng tamang gagawin? Be sensitive. At yung sensitivity na yon, hindi naman mahirap. Kailangan lang maging compassionate. Kailangan maging kind. Are you sensitive to the people around you? Sa mga kapitbahay, sa pamayanan, sa mga kapamilya. Sensitive ka ba sa kanila? Dapat sensitive. Kasi itong si Balaam, tuloy kailangan pang magpadala ng anghel na haharang sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kwento, Numbers 22 to 23, so Balaam was riding on his donkey, accompanied by his two servants. When the donkey saw the messenger of Yahweh, kasi remember, pinadala ng messenger para humarang sa daan. When the donkey saw the messenger of Yahweh standing in the road with his sword drawn, kailangan pa talaga merong espada na hawak-hawak. The donkey turned off the road into a field. Lumiko itong donkey. Kasi nga siya, buti pa si donkey, sensitive. So nakita ng donkey, lumiko siya kasi nga may nakaharang sa daan. Ang ginawa ni Balaam hit the donkey to get it back on the road. May sensitive na donkey, itong may-ari na Balaam, hindi niya nagigets. Pinalo pa ng pinalo, pinarasahan niya itong donkey para bumalik dun sa daan. Verse 24, where the road went through the vineyards, it was narrow. Nag-off-road si donkey. Napunta sila sa bandang mga vineyard. And it was narrow with stone walls on both sides. So napunta sila sa isang makipot na daan. Now the messenger of Yahweh stood there. Lumipat na naman yung messenger para humarang. When the donkey saw the messenger of Yahweh, it moved over
and pinned Balaam's foot against the wall. Siyempre, natakot si donkey. Sinusundan talaga tayo. No, baka yung kanina napadaan lang yung messenger, pero lumipat na rin kung saan tayo dumadaan. Pagliko ng donkey dahil merong walls dun sa magkabila ng makipot na daan na kanilang dinadaanan, naipit yung paa ni Balaam. So Balaam hit the donkey again. Then the messenger of Yahweh moved ahead and stood in a narrower place where there was no room to turn to the right or the left. Sabi siguro ng messenger, hindi nakakagets itong nakasakay ah. Kanina pa ako andito. Now observe this. So wala nang lilikuan. Nowhere to turn, left or right. When the donkey saw the messenger of Yahweh, it lay down under Balaam. Nung di na siya makakaliwa, di na rin siya makakanan, humiga na sa daan yung donkey. Kasi wala na siyang pupuntahan eh. Balaam became so angry, he hit the donkey with his stick. Kanina pa nagugulpi itong si donkey. Siya na nga ang umiiwas, siya pa ang nagugulpi. Verse 28. Again, be observant. Then Yahweh made the donkey speak, and it asked Balaam, "What have I done to make you hit me 3 times? Kanina mo pa ako pinapalo ah. Nakakatatlo ka na." Balaam answered, "You've made a fool of me. If I had a sword in my hand, I'd kill you right now." Ginagawa mo kasi akong tanga, sabi ni Balaam. Kung may itak lang ako, tinadtad na kita kanina pa. The donkey said to Balaam, "I am your own donkey. You've always ridden me. Have I done this to you before? Dati ba ganito ako? Usually ba ganito talaga ako sa iyo?" Sabi ni Balaam, "No." What was remarkable and fantastical about that part of the story? Kung kayo ang tatanungin, ano ang kakaiba doon sa bahagi na yun ng istorya? May donkey na nagsasalita. Oo, isa yun. Pero alam nyo ang mas fantastical pa? Yung nagsasalitang donkey, kinakausap naman ng amo niya. Ay, nagsalita yung donkey. Pero tignan mo yung may-ari. Normal na kinakausap niya. What was remarkable and fantastical about this din is, yes, nagsalita yung donkey, pero si Balaam, kinakausap naman yung donkey. Ang ibig lang sabihin, itong Balaam, very exposed siya. Very familiar siya sa spiritual realm. Normal sa kanya yung mga ganong eksena. And yet, hindi niya magets yung warning sign sa paligid niya. Normal na normal sa kanya makipag-usap sa donkey. Baka kahapon, pato ang kausap niya o biik. No, kung ano man. Pero sanay siya. Tama, nakikipag-usap siya. Pero bakit yung mensahe ng Diyos hindi niya maintindihan? Verse 31, Then Yahweh let Balaam see the messenger of Yahweh who was standing in the road with his sword drawn. So Balaam knelt, bowing his face, touching the ground. So, wala talaga. Mukhang hindi magigets. Buksan mo na nga yung mata. Itong Balaam, ang slow niya makagets or either sobra ang kanyang denial kasi nung umpisa, hindi ko mabibigay ang aking kapangyarihan sa haring ito kahit na hindi pera ang pinag-uusapan eh. It's not about the money. Pero sige, mag-overnight muna kayo, baka mag-iba yung ihip ng hangin. Kinabukasan, sumama nga. So it's either in full denial siya or hindi niya talaga magets yung warning, talagang insensitive siya. If there's one sentence that I would like everyone to take home, wag insensitive. Read the signs. Makiramdam. Balaam's insensitivity cost him unnecessary pain. It cost him disappointment and embarrassment. Mga kasama, be sensitive to signals and warning signs. Be sensitive to God's natural law. Listen to practical goodness. Tama ba? Makakabuti ba sa lahat? Is this loving? Is this kind? And most especially, be sensitive to common sense. Mapapahama ka ba dyan? Abay, oo. Ay, ba't nandiyan ka? Listen to common sense. Proverbs chapter 8, verse 1 to 3. Listen, wisdom is calling. Yes, understanding is shouting for us. Wisdom stands at the top of the hill, by the road where the paths meet. Wisdom, she is near the entrance to the city, calling from the open gates. Tinatawag tayo ng wisdom lagi. Nakatayo daw siya sa gitna ng daan. Nagsusumigaw na nga siya para lang pansinin natin. Ang wisdom daw nakatayo sa may entrance ng city. It's an illustration, no? It's an illustration ang sinasabi,
Tumingin ka lang na mabuti, nandiyan ang wisdom, hindi ka maliligaw. Be sensitive. And what else? In application dito sa ating reflection, stay away from people. Stay away from situations that will make you unkind and unloving. Walang mabuting idudulot yan. Yun ang practical wisdom dyan eh. Psalms chapter 1, verse 1, opening statement ng mahabang libro ng Psalm. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the company of mockers. Sino daw ang blessed? Ang blessed na tao ay yung hindi nakikilakad sa mga matitigas ang ulo. Hindi sila nakikiumpok, hindi sila nakikitayo sa mga hindi laging magets. Yung sala na lang lagi, yung nasa isip. Hindi nila magets. Sumasala. Yun ang isang point of view ng kasalanan eh. Sumala. You miss the point. Yung ang dami-dami ng aral, di mo pa rin magets. Huwag kang makitayo dyan. Huwag kang makiumpok. Ang blessed na person, hindi nakikiumpok dun sa ayaw matuto sa buhay. Yun ang talagang blessed. Learn to read the signs. At kanya-kanyang sign yan. Kayo, ano yung mga signs sa paligid nyo na dapat nakikita ninyo? Is it about your health? Is it about your mental wellness? Is it about your relationships? Is it about investments in business? May kanya-kanyang signs yan. Just open your eyes and be sensitive. Ang taong gustong mabless, dapat malinaw sa kanya ang landas niya. Yun ang dapat natin nakikita. 1 Peter chapter 3, verse 16, give a kind and respectful answer and keep your conscience clear. This way, you will make people ashamed for saying bad things about your good conduct as a follower of Christ. Umiwas sa mga nakaka-stress, nakakagalit na sitwasyon, rather than be involved with issues, mga alitan, paglinawin ng isip. Kusa namang makikita yung bunga sa buhay ninyo kung tama ang ginagawa ninyo. Listen to common sense, practical goodness. Again mga kasama, maraming mga kapahamakan ang maiiwasan sana kung marunong lang tayong magmasid, marunong lang tayong makinig sa ating kapaligiran. Matthew 11:15, sabi nga ni Jesus ng ating Panginoong Jesus, whoever has ears, let them hear. Kung may tenga ka, abay makinig. Listen and observe to message, the wisdom and the warnings around you. Lalo tigit, huwag ipilit ang sarili kung kontra sa common sense. Huwag ipilit ang sarili kung kontra sa practical goodness yung gusto. Kahit pag gustong-gusto mo yan, may common sense ba sa gagawin mo? Yes or no? Parang flowchart lang yan eh. Yes or no? Pag no, balik. Pag yes, proceed. Practical goodness, will it bring benefit and goodness to all? Yes and no. Pag no, balik. Pag yes, proceed. Malalayo tayo sa mga problema sa buhay at hindi na tayo malalagay sa mga alanganin kung nakikita lang natin ang mga senyales at mga babala. Nandyan yan. Huwag na kayong mag-text or mag-PM na, Pastor, ano pong tingin nyo dito? Yan. Kung kwentuhan lang, okay lang naman. Ganyan. Pero kung lahat itatanong nyo, I'm sure sinasabi na rin naman ng Holy Spirit sa inyo yan. Buksan nyo lang ang inyong mga mata. These signs, these messages, these signals are usually around us. It is usually known to us. Nandun din yan. Proverbs 22, verse 3, when a wise person sees dangers ahead, he avoids it. But a foolish person keeps going and gets into trouble. Diba? Yung nakakakita ng sign, titigil. Hihinto, mag-iiba ng daan. Pero yung makukulit, yung mga matitigas ang ulo, nakita na yung sign, yung mga signal, sige pa rin ang area. Later on, napahamak, sisi ang inaabot. So, again, what I want you to take with you is the message, the wisdom, to be sensitive. Be sensitive. Ano yung dapat niyong nakikita at nadarama sa inyong paligid? And you know what?
you can ask the Lord na buksan palalo yung puso ninyo. Lord, make me more sensitive. Make me more aware sa mga nangyayari sa aking paligid. And hindi lang yung awareness and sensitivity, of course, what goes with it is the courage and the strength to take